Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Mergence Garden. So gusto ko lang guys, i-flex sa inyo yung ating mga succulents na nandito. Ayan, so ayan, ito, nandun to sa hanging planter natin. So ang ginawa ko, nilipat ko siya dito guys. Ayan, kinuha ko kasi yung hook niya. So yung dalawang maliliit pa na ganito ko ay nandun pa rin. Sa sabitan, nakasabit pa rin siya. So ito guys, medyo dehydrated kasi siya. Kasi nung nandun siya guys nakabitin, hindi ko siya madilig-dilig. So bihira ko siya madilig. Kaya naman, kulubot yung mga leaves niya dyan sa ilalim. Pero nung nandito siya guys, yan, lagi ko na siyang nadidilig. So ayan, basa siya kasi ko siya kahapon. And ito pala guys yung ating Benetium. Ayan, so ito yung Benetium na nakuha natin kay Ma'am Jeneline Lazarao. So ayan siya guys, so okay na okay naman guys yung ating Benetium and wala namang nagda-dry na leaves sa kanya. Ayan, okay siya. So meron tayong yung caranculated guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung caranculated natin na Benetium. And dito naman yung ating charan. Yan yung ating marble gold. Yan. Ito guys yung galing kay Sir Mark. So okay na okay naman siya guys. And meron na rin siyang patubong flower stalk. Ayan. And medyo stress sila ngayon dito guys. Kasi mainit-init ngayon. So hindi gaano yung init. Yan. Pero umiinit. Nakakatanggap sila ng init. So ito yung pinaka-una natin ng mga marble gold. Ayan. Meron na din siyang flower stalk. Ayan. Ito yung dati pa natin na marble gold. Ayan. Yung malaki natin na marble gold guys, ayan, may growth na talaga siya, lumalaki talaga siya guys. So, dahil nilagyan natin yan ng chicken manure. Ayan, ito yung galing kay Ma'am Jeneline. Ayan, so, kasabayan lang siya guys, nung, galing kay Sir Mark. Ayan, so ito, malaki talaga to oh. At, mayroon ng flower stalk, mahaba na siya, so may flower na. So, yung isa pa natin na marble gold dito guys, ay nandito, ayan oh. Ayan. So, okay na okay naman sila guys. So, yan sila guys. Ay, bihira ko yan silang diligan. So, once a week. Pero, konti lang ako magdilig sa kanila. Kasi kapag na-overwater yan sila guys, ay nangingitim yung lower leaves nila. So, dito, ayan, ipakita ko na to sa inyo nakaraan. Ayan yung ating bluebird. So, ayan yung bluebird natin. Okay naman siya guys. Meron na din siyang lumalabas dyan. Hindi ko alam kung flower stalk yan o baby. Ayan. So, dito naman banda, itong ating free na nakuha kay Sir Mark na para siyang si fire peller pero kamukha siya nung moonstone na nabili ko kay Ma'am Herlet. So, yan, kamukha siya. Yan, clear na talaga na pa 2 heads na talaga siya, oh. Yan, lumalaki na yung dito niya banda. So, kapag yan guys, labas na talaga yung niya, flower stalk niya. Tatanggalin ko yan guys. Kapag nakita ko na yung flower niya. Ayan. So pag namukadkad na. So hindi ko yan papatagalin. So ito naman yung ating Brad tea. Ayan yung ating Brad tea guys. So ang ganda ni Brad tea. So lang din. Parang dehydrated siya. Kasi nga hindi ko sila masyadong dinidilig dito banda. Ayan. Bihira ko talaga sila diligin. So once a week. Pero minsan kasi guys, nakakalimutan ko. Tapos magdilig ako kunti lang talaga. Yung ating Helena guys, so tingnan nyo. Ayan o. May flower stalk na din siya guys. And alam nyo ba, diba nung nabili natin to, malapad siya. Ayan, ganyan siya kalapad. Tapos, nung tumagal siya sa atin, naging stress talaga siya guys. Tapos, tumangkad. Ayan o. Patangkad yung niya, yung buka ng leaves niya. So, tumangkad siya. Ayan, tapos may flower stalk na. Ayan. So, ang ganda ni, ni Helena. Ayan. Yung ating, Murasaki. Ayan siya guys, yung Murasaki na nagkaroon ng fungus. Pero ngayon, naka-recover na. Yung ating Lola Lepi. Ito pala guys, yung ating, caranculated Benetium, ayan siya. So, kumunti yung dahon niya dito kasi hindi ko to guys dinidiligan. So, kahapon, napansin ko dahil nga konting-kunti na lang yung leaves niya. Diyan banda, diniligan ko na siya ng konti lang. Yung tama lang talaga na siya ng moisture. Kasi pansin ko kasi dito guys sa Benetium. So, nakailan na kasi ako guys na Benetium. Meron pa akong monstrous na Benetium na bili kay Sir Mark. And ganito din siya kalaki kaso lang nag-stem rot. So, ang problema nito guys ay mabilis to ma-stem rot. Ayan. Yung ating Benetium.
So, iniingatan ko siya kasi gusto ko yung mga caranculated. So, ito guys, request to ni Ma'am Mary Jane Ramos. So, hi Ma'am Mary Jane. So, ito po yung request mo. So, update daw guys sa ating Lovely Rose. Yan. Ito yung mga Lovely Rose natin guys. So, ayan. So, padilim na ngayon guys. Kaya hindi na masyadong maliwanag. Ayan. So, padilim na. So, ayan. Ito yung ating Lovely Rose Ma'am Mary Jane. Ayan siya. So, ito yung hybrid to. Ayan. Hybrid Lovely Rose. So, okay na okay po sila dito sa ROS. And, mataba talaga sila guys. Ayan o. And dito banda, nagpipink-pink. Ayan, kung makikita nyo sa camera. Nagpipink-pink siya. Hindi ko lang sure kung makita nyo. Pero sa personal po, nagpipink itong na to. Ayan. Tapos ito, yung mga dyan, nagpipink. And kinuhanan ko yan guys ng mga leaves na pinropagate ko. So, dyan ko lang siya nilagay. Hinulog-hulog ko lang dyan sa ilalim. Ayan, o. Yung mga yan. Mga pinopagate ko yan guys. Tapos eto, ganun din. Ayan siya. Nagkuha din ako ng mga leaves at pinopropagate ko. Hinuhulog-hulog ko lang dyan. So, yan po yung ating Lovely Rose. Ayan yung update sa ating Lovely Rose. Ayan. Ito yung, yung sinira ng pusa dati, diba? So, tumaob talaga yan guys. And durug-durug yung iba. So, ngayon, ayan na siya guys. So, sobrang kapal na talaga niya. As in, yan. Meron din tayo yung mga kinuhang leaves yan and pinopropagate ko sa ilalim ayan, para dumami sila. Kasi, pansin ko guys, kapag kusa natin siyang pinopropagate na nilagay natin sa ibang pot, nabubuhay siya. Kaso lang, napapansin ko kapag buhay na siya guys and, diba iniingat-ingatan natin, ang bilis niya marat. Ewan ko kung bakit. Kasi diba marami akong mga propagation niya na nilagay ko sa isang pot na malaki. So yun, lagi yung natataob ng aso. And okay naman din na yung baby niya. Kahit na nasisave ko naman yung mga baby niya. Kaso lang guys, diba tuyong-tuyo siya. So diniligan ko ng konti. Pagtingin ko ng pangalawang araw, rat na yung ibang mga babies. Kaya ewan ko dito sa Lovely Rose to, yung baby, napakahirap niya talaga guys. So, pag nineglect nyo naman siya, yun, mabilis siyang lumaki. So, hayaan nyo lang siya. So, pag nilagay nyo siya dyan sa pot, kailangan hindi na siya magagalaw-galaw. And wag nyo na lang lagi siyang papansinin. So, mas magandang ilagay nyo na lang sa ROS. Kasi, pag sa ROS, hindi siya nag-iinarte. Ayan. Kaya ito, dito ko lang talaga to nilalagay guys. Kahit na palaging maulan. Minsan, diba, walang tigil. Pero, dyan ko lang sila. Walang naman nagiging problema sa kanila. Basta, wag natin silang bibihin kasi kapag binibaby talaga nag-iinarte sila. So, ayan natin na hybrid Lovely Rose kay Ma'am Janelina Saraw guys. So, ayan o, malakalaki na yung mga babies niya. And kinuhanan ko rin siya ng mga leaves. Ayan, yung iba nag-dry pero okay lang yan o. Kinuha ko yung ibang leaves niya para ma-propagate natin dyan. At para kumapal yung hybrid Lovely Rose natin dyan. So, yan lang ma'am. So, yung isang, yung arrangement ko na isang Lovely Rose ay nandun sa loob ng greenhouse. Ayan siya. Hindi ko muna yun nilalabas kasi na-overwater yun nung nakaraan nung inayos natin siya, diba? So, na-overwater yung iba talaga ay nag-rot. Ayan. So, yun lang po ma'am yung ating update sa ating hybrid Lovely Rose at Lovely Rose. So, okay na okay po yung ating mga Lovely Rose dito sa ROS. And ito naman po ma'am yung ating Mermaid's Tail. And sa napapansin ko, meron siyang uod. Ayan. So yung itong ating Mermaid's Tail ay nagka-problema siya nung ang tagal ng kakaulan guys. Ayan o, nakalbo. Ayan o, tingnan nyo guys o. Ayan uod, diba? Ayan. Buti na lang guys, ay ni-request to ni Ma'am Mary Jane. Kung hindi, kinakalbo na to. Hindi ko to napansin. Ayan ito oh. Nakalbo na siya. Ayan, dumi na ng kamay ko kaka-garden ko. Kasi ako guys, naghalo ako ng soil mix. Ayan oh. Nakalbo. Pero okay naman yung stem niya. Kaso lang, sa sobrang kakaulan, yung mga leaves niya dito, nagmashi. Tapos ayan na siya, hanggang sa top. Hinahayaan ko lang kasi okay naman siya oh. Ayan. So, kaso lang, kumunti yung leaves niya. So, dito, hinahayaan ko lang siya dito sa labas. Ayan yung ating Mermaid's Tail. Pero, sabi nila guys, yung Mermaid's Tail daw ay, yung bang, parang buntot ng isda. Ito guys, so parang na siya, nagpo-form na siya ng ayan, parang nagpo-form na siya ng pa-crested. Ayan siya, oh. Ayan, sana. Excited ako guys na ma-crested yan.
Yan o, buti na lang naagapan natin sa uod. Yan o, kinainan ng uod. Ayan siya, pero yung iba kasi guys, ano pa rin o. Parang siyang blue stick, pero hindi talaga to guys blue stick. Kasi yung mermaid's tail talaga, ganito yung dahon. Kaso lang ito, hindi siya yung mermaid's tail na type na parang buntot ng isda. Ito yung straight pa lang siya. So, hindi to crested. Ayan. So, ito parang pa-crested na siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Kita nyo ba, guys? So, sana magtuloy-tuloy yan, guys. Ayan. So, sinilong ko to nung sobrang ulan kasi ito, oh, napansin ko na ganito na siya. Ayan. So, late ko na siya, guys, na isilong. Kasi nakalbo na siya. So, yan lang po yung update natin sa ating Love the Rose tsaka sa ating Mermaid's Tail, Mary Jane. So, okay naman po sila. Kaso lang ito, yan, nakalbo lang talaga. Tapos kumunti yung dahon nila. Tapos inuod pa. So, that's all for today's video, guys. Yan, I hope you enjoy watching. Ayan, Mary Jane, sana po ay happy ka at napagbigyan ko yung request mo. Ayan, so maraming salamat sa inyong suporta, sa lahat ng nanonood ng aking videos. Ayan, hindi ko na iisa-isahin, basta sa inyong lahat na laging nandyan para manood at sumuporta sa aking videos. Maraming salamat po. So, ayan, maraming salamat talaga, guys. And, advance Merry Christmas po sa ating lahat. And see you on my next vlog. Happy gardening, everyone. God bless us all. Bye-bye.